Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. A former media practitioner has finally bagged the gubernatorial post after her second try in this year's midterm polls. She faced critics about a candidate she endorsed, considered as the architect in the shutdown of her former media network. With some of her opponents conceding, the incoming Laguna governor vows to provide better programs, including health services to her constituents. Let's get on point with incoming Laguna Governor Sol Aragones. She joins us via Zoom. Governor-elect na ang tawag, hindi ba? Governor-elect Sol, welcome to the show. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good to see you again kahit Zoom lang, Pinky. Oo nga eh. Let's just tell them that Governor-elect Sol was actually really supposed to be here. Nag-effort ho siya talaga pumunta dito sa Quezon City. Kaya lang talagang dahil ang lakas ng buhos ng ulan kanina ay hindi siya nakaabot. We're trying, pero it's better na tumigil muna siya dun sa kanyang, para mas safe ang kanyang journey. So, to continue on with this interview. So, Governor-elect, first of all, it's your second try. Congratulations to you. Thank you, Pinky. So, matapos ng pagkatalo, eto salamat at napagbigyan na ako ng pagkakataon na manalo at makapaglingkod dito sa lalawigan namin sa Laguna. Talagang matagal din tayo naghanda para dito at finally, nanalo na tayo. I watched a live social media post you had, video. I'm not sure kung sa Facebook yun or sa Instagram, but yun yung pataas, paakyat ka ng parang hagdan, and then you were thanking everyone around you, nakapula ka ring polo, at parang kilala mo talaga lahat ng mga kasamahan mo doon. You kept saying maraming salamat sa suporta, etc. And you said parang hindi pa nagsisink in yung iyong pagkapanalo. Kamusta ka na ngayon? Yes, parang parang hindi pa nagsisink in ngayon until kaninang umaga kasi yung best friend ko si Governor Helen Tan, kiniwento niya sa akin, pinrief na niya ako, ganito, pag governor, ito yung mga kailangang ihanda and all. Siguro dahil ang haba na naging preparasyon, ang haba ng kampanya, ang daming taong nakilala, ang dami kong gustong gawin. So parang naghahalo-halo pa sa isip ko lahat. So finally, kanina parang inisa-isa ko na, ito yung munang dapat kong asikasuhin, ito yung sunod, gano'n. And na-overwhelmed din talaga ako sa suporta ng mga kababayan ko. Makikita mo dun sa video, talagang naiyak ako dahil grabe lumaban talaga yung mga tao. Tapos iniisip ko, kailangan talagang i-deliver ko yung pangako ko. Kasi kumapit yung mga tao dun sa pag-asa na makaka-deliver ako sa isang maayos na ospital ng lalawigan ng Laguna, matutulungan ko yung health system ng Laguna. So parang ang tumatakbo sa isip ko, yes, salamat, nanalo ako. But more than that, ang iniisip ko, paano ko ito sisimulan para hindi ko mabigo yung mga tao. And ang laki din ng iyong panalo kay second placer na si Congresswoman Ruth Hernandez. You garnered, if this is still accurate, 635,000 votes compared to yung number 2 na si Ruth Hernandez, 548,000. Number 3, si Congressman Dan Fernandez at 285. So more or less, that would be about an 80,000 to 90,000 difference sa number 2. Did you expect na ganito kalaki ang magiging agwat? Hindi ko in-expect. Actually, nagulat kami. Sabi namin, parang it's anybody's ball game sa aming dalawa ni Ruth na naglalaban. So nagulat din kami na ito yung naging resulta. Basta ang inaasahan lang namin, kung kakapit yung tao dun sa pangako ko na gusto kong gawin sa Laguna, maaari kaming manalo. Pero given doon sa resources na meron ang mga kalaban ko, kinabahan ako kasi hindi ko kayang pantayan. Pero mukhang lumaban talaga yung tao at naniwala na kaya ko i-deliver yung pinangako. Bakit lumaban ng tao, Governor-elect Sol? Ano ang kanilang hinihintay at ano ang gusto nila sanang mangyari o makamit?
May kakulangan kasi sa mga pampublikong ospital ng lalawigan ng Laguna. Meron kaming 9 district hospitals sa lalawigan ng Laguna. Ang problema, galing din sa kwento ng mga tao, kulang ang kagamitan, kulang ang gamot, maraming kailangang punuan. So sa mahabang panahon, ito yung inaasam-asam nila and ito rin yung pinangako ko. Kasi kahit hindi pa tayo nakaupo sa tulong ng Akay ni Sol, nakagawa tayo ng mga Akay ni Sol Botica libreng maintenance na gamot para dun sa mga kababayan namin sa Laguna. Ang pangako ko sa mga kababayan ko kapag nanalo ako, yung 24 municipalities and 6 cities ng Laguna, lalagyan namin ng libreng maintenance na gamot. Pero this time, hindi lang to para sa mahirap. Kasi parang feeling ko kahit empleyado ka, kumikita ka, nagbabayad ka ng buwis eh. So dapat pinapakinabangan mo rin yung buwis na ibinabayad mo. Papasimplihin din namin ang gusto namin gawin. Wala masyadong requirements kasi feeling namin mahirap na yung tao na nating pahirapan pa. So ito yung mga simpleng plataforma na inilatag ko sa kanila. At ang sabi ko, Pinky, baka mas madalas na kung mag-opisina sa ospital kaysa sa Kapitolyo. dahil, dahil sabi ko, alam mo naman, pag reporter tayo, ang gusto natin kung nasa ng aksyon. Ang aksyon nasa ospital dahil doon maraming pangangailangan yung mga tao. Yun yung sinasabi mo ang priority ni Governor-elect Sol, no? Yung pagandahin, yung mga make it more efficient. Number one, of course, the district hospitals over there in Laguna. At meron ka pang ibang mga priorities here. Yung una nga, to improve the healthcare services. First of all, this could be a tall order, no? How do you intend to get the budget for this? Alam mo, Pinky, sa initial nating pagkakaalam, ang pondo ng lalawigan ng Laguna ay halos 8 billion. No? So ang plano ko, ang malaking bahagi ng pondong ito pupunta sa pagsasaayos ng mga ospital sa health system ng Laguna. Lalo pa may mga reports sa atin na minsan merong na aksidente, magpapa-x-ray, pero hindi na x-ray dahil sira ang machine. Magpapa-dialysis pero hindi na dialysis dahil sira ang machine. Di umano, may mga report din sa atin na tambak ang mga pasyente sa mga emergency room. Well, in fact, dapat nasa kwarto sila, kulang ang kwarto. Ang malungkot pang kwento doon, may PWD, 3 days na naka-confined sa ER, hindi nadadala sa kwarto dahil kulang ang kwarto. Maraming malungkot na kwento. So sabi ko, it's about time na simulan na natin, hindi ko sinasabing overnight ito at madali. Pero sisimulan natin na ayusin lahat ng pangangailangan ng mga kababayan namin sa mga pampublikong ospital. Ito rin kasi, Pinky, ang sigaw nila. Ito ang kailangan nila. Kaya ito yung gusto kong simulan. At ano yung sa free medicine? Sabi mo nga, hindi lang sa mahihirap, kundi for all. Yes, for all to, but of course, magkakaroon ng sistema, sa ganitong araw, ito yung pwede kumuha, sa ganitong araw, iba. So gagawa namin talaga ng sistema. Kaya medyo mabigat to at malaki rin yung gasto. So gusto ko na rin, pag ako ay naupo na, aaralin namin ng budget, ang matitiyak ko lang sa mga kababayan ko, ang malaking porsyento po ng budget ng Laguna, ilalaan natin sa health system. Yeah. And then, sabi mo nga, kahit sa gobyerno o kahit sa ospital, tama ba? Sabi mo, bawal ang mataray? Oo, bawal na mataray. Dapat sweet lang, Pinky, parang tayong dalawa. Dapat, kasi yun ang nagreklamo ng mga tao, no? Parang sa ilang pampublikong ospital sa amin, masyadong matataray. Ang feeling natin, mahirap na nga, wag na natin iparamdam na mahirap sila. Pero sabi ko, hindi naman ako kakampi lang ng mga pasyente, pati rin ng mga health workers sa ospital. Kasi sabi ko, importante rin malaman ko, bakit ba sila nagtataray? Baka may kulang. Ano ba yung kailangang gawin? Kasi minsan, kulang sa gamot. Minsan, kokonti ang mga nag-duty sa ospital. So nung nakita ko, ganito pala ang nangyayari. So susunod na natin. Dagdagan ng mga doktor, dagdagan ng mga nurse sa ospital para magkaroon ng maayos na relasyon ang mga doktor, ang mga nurse at ang mga pasyente sa loob ng ospital. It's important that you said that, Governor-elect Sol, dahil nga, kaawa-awa din yung dalawa yung staff ng ospital dahil posibleng grabe na yung kanilang overtime, posibleng pagod. Although of course that's not an excuse, pero tao lang din. Pangalawa, yung mga pasyente naman na yung marami dyan ay ninenervyos sa kanilang kalagayan, sa kanilang posibleng gagastusin, tapos hindi pa maganda ang magiging pakikitungo sa kanila. Ang importante talaga sa ospital ay yung respeto ng staff at ng mga pasyente.
Exactly, Pinky. Kaya nga sabi ko, totoo yun, hindi ako nagbibiro. Talaga mas madalas, doon ako mag-opisina sa mga pampublikong ospital. Importante kasi matutukan. Importante makita ko kung anong kulang at paano pupunuan. Importante hindi ko lang sila naririnig na report galing sa mga staff, kundi personal kong nakikita at nararamdaman kung ano yung pangangailangan ng tao doon sa ospital. Alright, so dahil dyan ay maliban sa health services, improved health services, I'm sure you also have other priorities, Governor-elect Sol. But bago natin pag-usapan yan, let's please just pause for a break with incoming Laguna Governor-elect Sol Aragones. Stay tuned. This is On Point. You're watching On Point, still with us, Laguna Governor-elect Sol Aragones. Sol, so pinag-usapan natin yung iyong passion about fixing the health system there in Laguna. Siguro just a brief background, kung sakali, meron I'm sure hindi ka nakikilala, bakit ba natuon ang iyong prioridad sa health services dahil nga sa iyong background? Ikaw na siguro magkwento. Yes, Pinky, dahil nandiyan pa ako sa ABS. 7 years po ako na health reporter. So, kumbaga naikot na natin yung iba't ibang bahagi ng ospital sa Pilipinas. Nakita na natin na ang malulungkot na kwento sa mga ospital. Siguro nadala ko yung kwentong yon. Nung nakita ko naman yung kakulangan yon doon sa Laguna, sabi ko dito ako magpo-focus. And true enough, nga yung kailangan ng mga kababayan. And dahil nga, and Sol, no, because of that, also, yan yung naging focus mo at ang magiging focus mo as governor. There is, of course, and we need to talk about this, ilan sa mga kasamahan mo sa ABS-CBN dati ay sumama nga ang loob dahil dito sa naging photo of you with, well, papasok din na senador, no, si Rodante Marcoleta, nagtaasan kayo ng kamay. Just tell us the story there because supposedly lumabas sa Facebook page mo, tapos medyo nagkaroon ng, controversy, intriga, and I believe it was taken down, tama ba? Sa Facebook post mo ay tinanggal din ito. Ano ba yung storya dito? Okay, Pinky, grand rally ko kasi yan, no? So, ang dami kong senador na yung lahat na nagpasabi ng intensyon na gusto nilang pumunta sa grand rally ko, in-invite ko naman, no? Ang hindi lang maganda, ang nakita lang nila isa. Pero alam mo ba, Pinky, nandyan si Senator Bam Aquino, nandyan si Senator Francis Tolentino, invited din sila, independent candidate naman, si Ben Tulfo. Ang dami ng mga yan. No? Okay. Tapos may iba kasi messages na lagi pinadala rin. No? So ang dami nila. Inopen ko yan, Pinky, sa lahat. Regardless kung anong kulay nila sa politika, lahat welcome sila. Basta may usapan kami na kapag nanalo kayo, tutulungan niyo ako sa ospital ng Laguna. Basta tulungan niya ako. Regardless anong political affiliation ninyo or color, pwede kayong pumunta at sumamba sa akin. Lahat ng pumunta doon, Pinky, nagtaasan kami. Diba? Ito lang yung start ko doon sa storya. Naintindihan ko kung nagtampo o may hindi magandang naramdaman yung mga dati kong kasamahan. Pero ito naman yung stand ko dito, Pinky. Alam nyo, nung panahon na kailangan ng ABS, inilaban ko talaga yan. Talagang maraming gabi na umiyak ako at kahit ano pang mangyari sa akin nung panahon na yon, kahit mawala pa ang lahat, hindi ko tatalikuran ng ABS-CBN. Sukdo lang kung ang desisyon ko noon ay matalo na ako sa third term ko. Ang sabi ko sa pamilya ko, hayaan na natin kasi hindi ko kayang talikuran ang ABS-CBN na bumuhay sa akin, sa pamilya ko at nagbigay kung anong meron ako ngayon. Ang tagal kong iniyakan yan, no? Pero kumbaga inilaban ko na, Pinky, talaga. Ibinigay ko ang lahat doon. Ngayon, Pinky, pumapasok ako sa ibang yugto na ng buhay ko. Para sa isang kandidato na natalo. Ang laban na hinaharap ko ngayon, ang laban na manalo na akong governor, hindi madali ang laban ko.
para matupad ko yung gusto ko namang gawin na laban para sa Laguna. So ang sinasabi ko lang, may political dynamics. Kung nandito ka sa mundo ng politika, mas madali mong maiintindihan yon. Sabi ko sa mga kababayan natin at sa mga dati nating kasamahan. So, hindi ko na personal na laban ito, pero laban dun sa kagustuhan ko na manalo ako para sa Laguna. So regardless, kung anumang political affiliation mo, ang pinag-uusapan na lang natin, kung willing kang tulungan ako doon sa Laguna. Yun lang naman yung pangunawa na hiningi ko, no? Tapos, nagulat din ako na sobrang lumaki yung kwento. Ang daming masasakit na anong tawag doon? Ang daming masasakit na salita na lumabas. Naapektuhan yung anak ko doon sa nangyari. Ang sabi niya, ang alam ko, nilaban mo naman yung ABS. Bakit may mga ganyan? Sabi ko, anak, unawain na lang natin yung sitwasyon at ganun talaga. So, yun. Governor-elect, did you have second thoughts? Just, I guess, to be frank, when sabi mo nga, everyone was invited. Of course, you said Senator Bam Aquino was there, Senator Francis Tolentino was there, independent candidate Ben Tulfo was there. But of course, ang magiging focus niyan is yung papasok na senador na si Rodante Marcoleta dahil nga siya yung talagang he was at the forefront, I guess, we should say that, doon sa laban naman ng ABS-CBN. So, someone like Bam Aquino, hindi ganun kasigurado kasakit doon sa mga naging kasamahan mo or a Francis Tolentino versus a Rodante Marcoleta. Yes, I agree, Vicky, no? So kaya sabi ko nga, naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng mga nakaramdam ng hindi maganda. Pero sana rin siguro natanong din ako bago sana lumabas sa social media yan. Sana man lang napakinggan din ako. But that's already water under the bridge, no? So parang ako na lang, in-explain ko lang yung side ko, and then kung maunawaan nila, salamat. Pero kung yung pagmamahal ko sa ABS, hindi nawawala yon. It's just that may laban lang akong kailangan kaharapin talaga ngayon. May mga bagay akong kailangan kong gawin para maitawid ko para yung pangarap ko sa Laguna. All right. Governor-elect Sol, we were talking about yun na nga, yung iyong naging past with ABS-CBN. You were a health reporter for 7 years, kaya ito naging track mo, no? At ito magiging track mo as governor-elect. Maliban doon, what else needs to be done na iyong kailangan pagtuunan ng pansin dyan sa Laguna? Meron kaming sinabi, Pinky, yung scholar ni Sol kahit ang grado palakol. Ito yung marami kasi sa mga taga-Laguna, mababa ang grado nila. And of course, hindi sila nabibigyan ng scholarship. Pero nalaman namin, marami sa kanila, hindi naman lahat mahina yung ulo. Ang iba sa kanila, walang pamasahe, walang pambayad sa project, walang pambaon. Sabi ko, subukan natin, bigyan natin ng 1 taon ng mga ito ng chance, ng scholarship, makapag-aral, pero dapat sa susunod mataas na yung grades nila. Tapos para sa isang pamilya ng mahirap ay makapag-aral. Pero ang tanong, tatanggalin ba natin yung scholarships sa mga batang matataas ang grado? Hindi, itutuloy natin, dadagdagan lang natin. Okay, and then what else? Maliban pa doon, what else can we expect? Itutuloy namin yung advocacy ng Akin ni Sol sa ating mga PWDs, sa solo parents. Tapos yung i-minimize din yung mga requirements sa mga tao. Wala masyadong requirements para mas mabilis yung pagtulong sa mga tao. Governor-elect Sol, si Congressman Dan Fernandez ay nagpaabot na ng pagbati sa inyo, nag-thank you siya sa kanyang mga supporters, and he wished you well. Have you spoken to him? Yes, na-appreciate ko naman, Pinky, dahil nung gabi, nung malapit na matapos ang bilangan, tumawag siya,
kasi magkaibigan naman talaga kami. So tumawag siya at nag-congratulate siya and then sinabi niya na ito na yung pangarap mo and ikaw na bahala sa loob na paglingkuran mo sila ng maayos. So ano naman, na-appreciate ko naman yung ginawa ni Congressman. Ang ganda naman nun. Maganda naman na tumawag pa siya at talagang Yes, nagpasabi pa ng good oo. luck, ano? Yes, oo, nakakatuwa, nakakatuwa. And what about si Congresswoman Ruth Hernandez? Nag-usap na ho ba kayo? Nakita ko lang yung statement nila na nagko-congratulate sila. So, na-appreciate ko din naman yun. All right. Governor-elect of Laguna, Sol Aragones. Sol, we wish you luck dito sa bagong kabanata. Hindi naman talaga kabanata dahil naging congresswoman ka na. Pero syempre mas malawak at iba Yes. ang pagiging governor sa pagiging mambabatas, na being a congresswoman. We wish you luck and we hope to see you here sa studio live one day. Thank you very much. Pinky, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.